Tuntunin mo sa buhay. Sa pamamagitan ng Panginoon pa. Ano yung pangalan ng ano mo? Social media mo? Kuya Park. Kuya Park. Kami, alam ko, ang nag-jam na Wala, TikTok at Facebook lang yun. Kuya Park. Subalit na yun. Inuulit kami sa President. Ang nakikita kong Salamat ha. it's not really a problem. Ang nakikita Kabuhay tayo. Posible, ha? Posible. Mamaya pagsalitain mo yan. Para si Tatay Digong Wow, andito din yung mga Zumba babes. sa ICC. Mr. President, pagka ngayon namatay, Mr. President, Yan, habang ongoing yung rally doon guys, nag-zumba naman ang mga Zumba babes. Oo. Grabe. Mamihilin, bigyan up shoutout, mamihilin. pinalaya mo si Pastor Digong. Pinalaya mo si Pastor Digong, Mr. President. Ipagdadasal ka ng 10 milyon na yan, papasalamatan na lumawin ang buhay. Patiin mo, magpadala ka ng tao, magpag-usap ka kay Governor Simpson. Hindi ganyan. So lastly, Mr. President, naku, marami ng galit sa'yo. Hindi lang marami, ha? Hindi ko alam kung may natitira pag natutuwa sa'yo. Alam naman din yan at alam naman ng mga intelligence community na nag-uusap-usap yan. Mga retired generals na nagsasalita dito. Hindi ko alam kung may panahon pa kayo, Mr. President. Ayaw natin mangyari yung nangyayari na napapanood araw-araw ng mga kaibigan natin yung naganap sa Nepal. Nakakakilabot yun, ayaw natin. Lastly. Kaya mo lang yun doon. Ay, nako. Ako ano yan? Kahuli na po ninyo itong mga makabayan black na ito. Kalaban ninyo ito. Bakit kakampi ninyo ngayon ito? Ang mga taong nagdala sa inyo sa pagiging presidente, mga kalaban ninyo. Ngayon yung mga tao na kaaway nyo since time immemorial, si Risa Hontiveros, naniniwala ba kayo kakampi niya yan? Inuuto lang kayo niyan, si Risa Hontiveros. Hindi pa nagpapanti, ang galit na sa inyo yan. Paano mo magiging kaibigan yan? Yang makabayan lang. Wala namang pantingin ngayon. Mr. President, yung mga retired general, I don't know, I don't want to say anything bad against General Charlie Valdez. Discarding nila. Pero makinig po kayo. Huwag ninyong palakasin ang CPP-NPA. At Mr. President, kapag ikaw, halimbawa, ay biglang nag-resign, bumagsak, ipagmamalaki ng mga komunista na sila ang nagbagsak sa iyo. Ipagmamalaki nila na sila. Ipagmamalaki nila na sila ang namuno sa sambayanan para ibagsak ka. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyo. Nirinispeto po ng mamamayan ang pahayag ni Kapiter. Yung taong bayan, kung pabagsak man si Marcos, taong bayan ang hahatol sa kanya. Pangalawa, bago mag-isip si Marcos ng kanyang gimmick sa reconciliation, dapat munang managot siya sa kanyang krimen sa pandarambog at pagnanakaw sa kabanang bayan. There will be no reconciliation kapag walang katarungan at pananagutan. Lalo na ang pagpapatukot kay Pangulong Duterte, yan ay karumal-dumal na pananagutang krimen ni Marcos. At pangatlo, ang kanyang patuloy na panluloko sa tao
taong bayan nagpapakita na ang reconciliation magmumula lamang kung mayroong sinseridad. Ang sinseridad ay wala sa puso at pagkatao ni Marcos sapagkat ito ay hambog, arugante at walang damdamin para sa ordinaryong mamamayan. He does not deserve to remain in office any minute, any longer. Marcos Romualdez palayasin! Marcos Romualdez palayasin! Marcos Romualdez palayasin! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! Okay, bago kay Brother Parap, ay pakinggan natin ang kabataan na mananawagan din ng boses nila. Imuyan natin yung korupsyon. Halika. Yes! Colonel Contatay, thank you ha. Sa Lunes, wala na ang Kongreso ni Tambaluslos sapagkat symbolically isasarado sa taong bayan. Ang mamamayan ay palalayasin ang masamang espiritu at Tambaluslos September 15, mamarkahan ng taong bayan. Si General Felizardo Simoy, retired po ito, aminin na natin, galing sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. At siya ay bahagi ng sambayanang Pilipino. Magandang gabi sa lahat. Pera ang lalabas dyan. Masaya ako dahil nakikita ko na naman ang mga kasamahan natin ng mga kabataan dito sa pagtitipon para maipayag ang ating kalayaan at ang ating karapatan. Para malaman ng lahat, magandang gabi rin sa mga kapulisan. Mabasa ko ulit, after 23 years sa Mindanao, sana mapagkakag-isip ang ating mga nasa katungkulan ngayon kung paano matutulungan ang ating bayan. Nakikita ko na hindi man lang tayo pinagbibigyan ng magandang lugar kung saan tayo pwede magtipon-tipon. Kawawa naman ang mga maralitang Pilipino. Galing din ako sa maralitang Pilipino. Sa Ingoy pa ako nagsimula sa elementary. Naging member ng Kabataang Makabayan at sumali sa Philippine Army para makatulong sana sa ating bayan. Ngunit ano ang nakikita ko ngayon? Pagkatapos ako magretiro sa 2011, ang pinaglalaban namin sa bundok, mamatay-matay na kami doon. 5 beses na ako na-ambush. Ngayon, nakikita ko pa rin na walang pagbabago ang ating bayan. Marami pa rin ang abuso na nakaupo sa ating gobyerno. Ano ang gagawin natin? Kailangan lang ang peaceful na magpapahayag ng ating kalayaan at karapatan. Kung hindi alam ng mga kapulisan, kung na-assign ako sa Davao, 10 taon. Doon nakikita ko 1981 to 1984. Sa isang buwan, ang pinatay ng Sparrow Unit sa Davao ay 38 policemen in 1 month. Walang lumalaban doon na kapulisan. Kaya kami napunta doon. Kasama ko ang Philippine Marines, 3rd Marine Brigade. Ni Colonel Biason. Ngayon, nakikita ko ang mga abuso ng iba sa atin na dapat ipagtanggol ang ating mga kababayan. Kaya nakakapanlumo na yung pinaglalaban namin sa kabundukan ay nakikita namin na hindi pala ang tunay na kaaway ng ating pamamayan ay nasa kabundukan, kundi nasa kanayunan, yung mga
kurap na officials sa gobyerno na pinababayaan lang natin. Kaya ngayon, panahon na at nakita na natin na ang corruption ay lumalala at ang karamihan sa atin ay nagbabakasakali lang na matulog sa kanilang kabahayan. Sana naman ay magipagtulungan tayo para mawala na itong corruption sa ating bayan. Maraming salamat po. Maraming salamat mula kay General Felizardo Simoy, retired General from the Armed Forces of the Philippines. At marami pa sila. Thank you, General Simoy, sa pagmamahal mo pa rin sa bayan ito. At natutuwa at nagagala kami na kasama ka dito ngayon. Pakinggan natin ang boses ng kababaihang Muslim na nakikipagkaisa, Kristiyano at Muslim. Dadagundong ang panawagan, Brother PMR Channel, nandyan sa likod. At yan ang panawagan ng mamamayan ngayon. Ang taong bayan, Kristiyano, Muslim at iba pa, na nanawagan ng pagpapalayas kay Marcos Sapero Valdez. Narito po si Ma'am Saira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Andito po tayo sa malapit sa Edson Shrine kung saan nandito ang makapangyarihan, kung saan nagagalat kapag tayo mga bawat Pilipino ay nananawagan para tawagin ang mga pinuno na namamahala sa ating bansa. Tayo po ay nananawagan kay Pangulong Bongbong Marcos bilang isang Muslim representative ng Muslim Christianity. Andito po tayo para manawagan na magkaisa na tawagin si Bongbong Marcos, lumayas ka na! Maawa po kayo sa mga Pilipino na dumaranas ng kahirapan, ng dulot ng korupsyon. Maawa po kayo sa mga taong dumaranas ng matinding pagbaha sa ating bayan, Pilipinas. Tayo po ay magkaisa upang manawagan na si Martin Romualdez na siya ang main-over ng flood control at ng corruption. Sama si Saltico! Papayag na tayo na manatili ang Bongbong Marcos sa Malacanang. Tayo po ay manawagan na lumayas na ang nagpahirap sa bawat Pilipino dito sa bayan ng Pilipinas. Papayag pa tayo na si Martin Romualdez ay manatiling House Speaker Kami po ay nandito, nagsama-sama ang Muslim, Christian, para manawagan kay Bongbong Marcos. Bawa ka na sa mga Pilipino na dumaranas ng kahirapan. Tayo mga Pilipino ang dumaranas ng kahirapan, dulot ng korupsyon, ng dahil kay Bongbong Marcos at ang kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Maawa ka naman, huwag puro kayo lang ang kumakain ng masarap na pagkain. Bongbong Marcos, Martin Romualdez, huwag na ninyong ituhin ang mga Pilipino. Lumayas na kayo. Dahil kayo ang nagpapahirap sa dulot ng korupsyon na ito. Utang na loob, mga kababayan. Isa-isa po tayo manawagan na lumayas na si Bongbong Marcos. Marcos Rizal! Marcos, hindi Bongbong. Bongbong Marcos. Bongbong Marcos daw, lumayas
Sige, 1, 2, 3. Bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Gobyernong magnanakaw! Gobyernong magnanakaw! Labanan mo, itakwil mo! Labanan mo, itakwil mo! Mas malakas at dumadagundong, bayan, bayan, bayan ko! Bayan, bayan, bayan ko! Di patapos ang laban mo! Di patapos ang laban mo! Gobyernong manloloko! Gobyernong manloloko! Labanan mo, ibagsak mo! Labanan mo, ibagsak mo! Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban! 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 Yusik Ben Ranke, former Undersecretary, Department of Energy, Yusik Ben, Tatay Ben Ranke. Yun. Hamonin ko ang mga cabinet secretary sa pamuluhan ni DND Secretary mo. Jodoro, withdraw of support na kayo sa bahag ng Presidente. Iwanan niyo na si Bongbong Marcos dahil isa siyang baliw, isa siyang bangag, wala siyang alam sa pagpuno dito sa bansa. Withdrawal of support, mga cabinet secretary kapag Pangulo ni Gibo Teodoro, I challenge you, Gibo Teodoro, gamitin mo ang utak mo, yung sanidad mo, saniti mo, lumayas na kayo, withdrawal of support, iwanan nila si Bongbong Marcos dahil wala siyang nagawa para sa ating bayan kundi magnakaw. Kung may naiwan bakit sa inyong saniti, withdraw of support of the President dahil hindi na siya kanais-nais na pagsilbihang sa kanyang administrasyon. Executive, Judicial, and Congress withdraw support of PBM. Pero ang mga magnanakaw dapat ikulong at managot. PBM, isayo! Mga kababayan, magkakaroon tayo. Dalawa na lang. Una, sapagkat tayo ay maghanda ng mas maraming kaldero, kasirola, pagbalik natin. Kung hindi man bukas sa Lunes, magdadala tayo ng mga kadena upang isarado na ang House of Buhaya. Pagkakaroon natin si Tatay